na hindi pa man po, wala mang sinabi doon sa desisyon na sinulat na it is final. Immediate yung execution, pero it's not final. Pwede pa rin questionin. So, pwedeng mag-file ng motion for reconsideration yung mga members ng House, the prosecution panel. Pero pinag-aaralan na po, mga kababayan ngayon, ng Kongreso kung ano yung susunod na hakbang. Pwedeng mag-motion for reconsideration sila o rintayin na lang po, irespeto na lang itong desisyon ng Supreme Court. Anyway, 7 months away na lang po. Pwede nang i-file uli ang panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi July na ngayon, katapusan na ng July. After February 6, pwede na sila uli na mag-file, mga kababayan, ng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Di idaanan nila sa tamang proseso based doon sa mga komento. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. Itong si Senator Joel Villanueva talagang may tama din sa ulo. May tupak din, bagay na niya Mr. Maravillas. Kung kailan mga kababayan, diniclear ng Supreme Court yung impeachment case laban kay Sara Duterte na unconstitutional, saka man po nagsabi itong si Joel Villanueva, dapat daw tuloy yung impeachment. Kayo yung nagriman, yung grupo ninyong 18 hudas na senador. Pagkatapos ngayon, yan ang sasabihin ninyo na tuloy yung impeachment. Yan o. Talaga itong mga taong ito, santambak na mga bugok. Impeachment tuloy pa rin kahit may desisyon na ang Korte Suprema ayon kay Senator Villanueva. Lantaran pong panluloko ang ginagawa nila, mga kababayan. Tawag dito sa amin, pasali. Grabe pasali. Kung kaswari nakiaram na yung Supreme Court at nagsabi unconstitutional yung final na impeachment case, saka man, mga kababayan, nagsalita ng ganito si Senador Joel Villanueva, malinaw na kaplastikan po. Di ba? May mga taong ganito po, tawag dyan, duplikara. Di ba po, mga kababayan? O ngayon, i-share ko ito napakagandang sinabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Sabi niya, dapat niya sana nagkaroon man lang ng oral argument muna. Sabi dito sa report ng People's Tonight Radio, nagpahayag ng reaksyon si dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban sa ginawang pagbasura ng Supreme Court nitong Biyernes, July 25, sa articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa technical issue. Ipinunto ni Panganiban na sa halip na agarang ibinasura ang impeachment complaint, dapat ay nagkaroon muna sana ng oral argument ang mga maestrado bilang respeto sa mga co-equal branch of government, lalo na sa Kamara de Representantes na nag-aproba sa articles of impeachment laban kay BP Sara noong Pebrero. Dapat din sana, anya, ay naglabas din muna ng status quo ante ang Supreme Court na nag-obliga sa lahat ng partido na huwag muna gumawa ng anumang hakbang tungkol sa impeachment. Sa pamamagitan nito, ititigil muna ng Senado ang impeachment trial habang dinidinig ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ng kampo ni Duterte laban dito. In this way, both the justices and the public would have had a better grasp of the facts and the law involved. After all, this case has transcendental importance to the nation and to our people, paliwanag ng dating punong maestrado. Sa kabila nito, iginiit ni Panganiban na pabor man siya o hindi, ay nire-respeto pa rin niya ang Supreme Court decision. Note that the decision is not final yet. It is still subject to a motion for reconsideration
or clarification by the HOR or House of Representatives if it so wants to file one, sabi po niya. So tama tayo ng mga sinabi the other day sa previous episode ng ating video na hindi pa man po, wala mang sinabi doon sa desisyon na sinulat na it is final. Immediate yung execution, pero it's not final. Pwede pa rin questionin. So pwedeng mag-file ng motion for reconsideration yung mga members ng House, the prosecution panel. Pero pinag-aaralan na po mga kababayan ngayon ng Kongreso kung ano yung susunod na hakbang. Pwedeng mag-motion for reconsideration sila o rintayin na lang po, irespeto na lang itong desisyon ng Supreme Court. Anyway, 7 months away na lang po. Pwede nang i-file uli ang panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi July na ngayon, katapusan na ng July. After February 6, pwede na sila uli na mag-file, mga kababayan, ng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Di idaanan nila sa tamang proseso based doon sa mga komento puna ng Supreme Court. Although, sabi ng mga legal luminaries, mga abogado, lumalabas yung mismong Supreme Court ang lumihis sa established rules in jurisprudence. Yan ang sabi ng mga legal luminaries. Kasi lumalabasan niya yung mga previous impeachment cases, yung pag-impeach kay Erap, kay Corona, mali na yon. O di ba? Yung in-impeach si Erap Estrada, railroading nga yung ginawa ni Manny Villar. Speaker of the House noon si Manny Villar. Railroading yung ginawa. Diretso agad sa Senado. Entry-9. Kasi sabi sa ating konstitusyon, pag na-transmit yung articles of impeachment sa Senado, then trial shall forthwith proceed. Yun ang nangyari po. So, ibig sabihin pala, mali yung nangyari ng mga previous impeachment. Yan ang punto, mga kababayan, ng mga kumo-contest sa naging desisyon na to, kumo-question sa naging desisyon na to ngayon, sa impeachment laban kay Sara Duterte. Yan, sabi po ni Attorney and Party List Representative Terry Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. So, mali pala ang impeachment process kina Erap at Corona. Pinuna ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon ang desisyon ng Supreme Court. Kaugnay ng hindi umano pagkakaroon ng due process sa panig ng impeached official, si Vice President Sara Duterte, na makita muna ang mga kaso at ebidensya laban dito bago maitransmit ang articles of impeachment sa Senado. Katwiran ni Ridon, kung mali ang direct transmittal ng articles of impeachment mula Kamara papuntang Senado, ibig daw palang sabihin ay mali rin ang naging proseso sa lahat ng mga naunang impeached officials, kabilang na si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 at dating Supreme Court Justice Chief Justice Renato Corona. Kaya si Akbayan Representative Percy Sindanya, mga kababayan, iniisip na nila na kasi sila yung isa sa mga grupo, yung Akbayan, ang nag-file. In fact, yung pinakauna yata na nag-file ng impeachment, articles of impeachment case laban kay Sara Duterte. At siya mismo yung nag-endorse. Ngayon, iniisip na ng Akbayan po na mag-file ng impeachment laban na sa mga justices. Tulad ng ginawa kay Corona. Impeach na yung mga justices ng Supreme Court. Kasi mali na yung takbo, mga kababayan. Binago yung lahat ng rules. You see? So yung established jurisprudence, lumiko na sila mismo. Yung Supreme Court mismo. Ang labas ngayon ng Supreme Court, kung mali yung ginawa sa tingin ng maraming mga legal luminaries, Supreme wrong na. Hindi niya SW na. Supreme wrong. Ano ba po, mga kababayan? Ito, yung programa ni Terry Ridon sa DCMM. Pakinggan natin. Laban kay Vice President Sara Duterte. February 6 yun yung ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. At ito yung nagkaroon ng direct transmittal papunta ng Senado. Yun. So yun talaga yung dineclare na constitutionally infirm. Si Terry Ridon. Kaya nga, February 6 ang pinag-usapan ho natin na pwede ho magkaroon ng refinement.
Why do the Masons have it? I think walang sinabi po yung Korte Suprema tungkol sa usapin po na ito. So, itabi na muna natin, kalimutan na natin yung first three complaints po na ito. Paano pumasok ngayon yung 1-year bar rule? Pumasok yung 1-year bar rule kasi yung mismong fourth impeachment complaint. Kasi yan yung paninindigan ng Kongreso. Walang problema yung 1-year bar rule. Kasi under, katulad binanggit ni Atty. Barry kanina, under Francisco, under Gutierrez, dalawa lang po yung requirement. Una, merong complaint. Pangalawa, dapat ma-refer to the House Committee on Justice for Action. Yun yung sa first three, di ba? Pero meron tinatawag na express transmittal. Yung pong diretso pagka may 1/3 express transmittal. ng ating pong mga kongresista. Pag may pirma ng yung talagang 1/3 constitutional infirm ng Korte Suprema. Isumubra pa nga po 215. Yung pinakabatayan po ng Korte Pumirma. Suprema dito, ang sinasabi po nila, hindi dapat nabigyan ng due 106 process. lang, okay na. Si Vice President Sara Duterte, nung pong nagkaroon po ng articles of impeachment, ibig sabihin, hindi siya binigyan ng karapatan po na sumagot. Una, makita ang impeachment, articles of impeachment at ebidensya na kampaningit. Pangalawa, hindi po siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot. Nakalagay ba yan doon sa impeachment rules? Ba nakalagay doon sa rules na once makuha mo yung overwhelming vote, yung 1/3, diretso na. automatic diretso sa Senado? Hindi, kailangan natin maglinaw. Ngayon lang po yan nangyari sa kasaysayan ng impeachment sa buong bansa. So, ibig sabihin, pagka yan ang sinasabi ng Korte Suprema, parang mali yung Estrada impeachment proceedings. You see, tama. Yung nangyari dun Yun, inabot ko pa yun yung Estrada impeachment, di ba? From House, diretso agad sa Senado. Ibig sabihin, lahat po na nagdaang impeachment proceedings sa kasaysayan ng bansa, mula nung Estrada impeachment na nagkaroon po ng direct transmittal from 1/3 vote of House members, wala na yun ngayon. Mali pala yun. Yun ang paglilinaw po ng Korte Suprema. Kasi nga, ang sinasabi nila sa fourth impeachment complaint, hindi daw nabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na una makita ang articles of impeachment at ebidensya laban sa kanya. So, yan po yung ginawa pong pagbabago sa doktrina ng impeachment ng kasalukuyang pong Korte Suprema. Okay. So yun, kasi ang totoo, ang binanggit din ho dun sa press conference po kanina, na dapat meron ding kopya po ng impeachment complaint, ang mga kongresista, at ebidensya makita doon nila. Kasi ang tinatanong kasi kung nabasa nyo ba lahat itong articles of impeachment, may kopya ba lahat ng kongresista? Pero ang malinaw, nagkaroon ng plenary deliberations po dito. So yung binabanggit po ng Korte Suprema na yan, na dapat napag-usapan, nabasa ng mga kongresista bago ho nagkaroon ng transmittal, nangyari po yan. So hindi ko maintindihan ba't nila yung binabanggit. So parang naghahanap ang Korte Suprema ng formality? Hindi naman. Pero ibig sabihin, ang kanilang paglilinaw ngayon, mula sa binasura nila impeachment complaint na ito, kailangan ang Kongreso daw, pag gusto niya mag-direct transmittal to the Senate ng 1/3, dapat bigyan niya ng kopya yung pong nasasaktan. Ibig sabihin, hindi na pwede yung dati na para basta meron kang pirma ng 1/3, sinalang mo sa plenaryo, diretso na, sa Senado ka na magpaliwanag. Wala na daw ganun. In short, hindi na pwede yung laway lang, ganun. Hindi naman. Kasi gano'n na nangyari. Wala man laway. Hindi ba? Mali man yung term nito isang dito sa ikapat na hindi na pwedeng laway. Wala mang laway. Yan ang pinakamalaking laway pagbabago. ba? Actually, earthquake Punong-puno ng Kasi ebidensya nga. babasagin nga yung lahat ng mga impeachment complaints ng nagdaang panahon. So, ibig Sa kasaysayan sabihin, ng bansa. kung Terry, Teknika lang po, mga kababayan, kung sinasabi nilang di binigyan ng due process, paano di binigyan ng due process? Simula pa lang po, mga kababayan, doon sa investigasyon, ang Committee on Good Government, binigyan ng due process. Ayaw lang magsalita. Iwas posit si Sara Duterte. Ngayon, ang totoong due process, nandun na sa impeachment trial. Kasi latagan na po ng ebidensya. Teknikal lang po nila. Pero yung kanilang ginawang technicality, mga kababayan, na mas mabigat pala, kanila yung technicality lang. What about yung accountability? Yan ang kini-question ng mga matitino nating mga abogado. So binago nila lahat, hindi man nakapagtataka kasi sabi nga, 12 sa mga justices ng Supreme Court appointed ni Digong. Yan po ang fact. So tingin ng publiko ngayon, talagang napolitika na pati yung Supreme Court. You see? Yan ang tingin po ngayon. Yan mga reactions. So, Edita Garcia, dapat palitan na yung mga maestrado. Puro Duterte pala
Sabi ni Nympha Arboleda, kaalyado po kasi Duterte, 13 na judge, poros appointed ni Tandang Duterte. Kaya nagkaganon, wala nang mangyayari sa batas ng bansa natin. Paramihan kaalyado sa bawat ahensya para manalo ka kahit sandamakmak na reklamo. O ito, mga abogado, grupo ng mga abogado, sabi po, yung Supreme Court departed from Constitution on impeached ruling. Yan yung naging pahayag, mga kababayan, ng National Union of People's Lawyers or NUPL. NUPL asserted that the decision of the Supreme Court on the impeachment case of Duterte raises troubling implications for checks and balances and accountability under the 1987 Constitution. Lumalabas yung Supreme Court na mismo yung naging supreme wrong. Binayolate na mismo ng Supreme Court. Kaya naisip na ng akbayan na mag-file ng impeachment laban sa mga justices. Kasi sila na, mga kababayan, lumalabas ang lumabag sa konstitusyon. Tabaga, yung Senado, ganun din. Ayaw tumalima sa fourth tweet. Yan ang nakakalungkot. Yung lawmaker, lawbreaker na po. Lalo yung Senado. Yung Supreme Court, hindi ako nagsabi niyan, NUPL na po, tumaliwas sa konstitusyon. So kung ang Supreme Court na mismo ang nag-violate ng ating fundamental law of the land, anong gagawin mo dyan? No one is above the law, not even the Supreme Court. Especially, yung fundamental law of the land. Di ba? Yan ang turo nila eh. Binabalik natin ang turo nila sa kanila mismo. Sumabog sa kanilang pagbumukha. Yan ang lumalabas ngayon, mga kababayan. Yan o. Sabi ng NUPL, sa ilalim anya ng Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, the House of Representatives has two distinct and equally valid modes of initiating an impeachment complaint. One, through referral of a verified complaint to the Committee on Justice, Section 3.2, or two, through direct filing by at least 1/3 of the members of the House, which automatically becomes the articles of impeachment. Section 3 and 4, sabi po ng NUPL. Yung pangalawang mode yung ginamit ng Congress, 1/3 na boto, pwede nang idiretso. Yan yung lagi nating naririnig po. Yun ang ginamit sa naunang mga impeachment po. And this impeachment against the Vice President, overwhelming po. Hindi nga 1/3 lang. Kasi umabot ng 250, nadagdagan pa, naging 250 yata yon. Na ang requirement ng 1/3 sa present composition, membership ng Congress, 106 signature lang po, okay na. 215, overwhelming. Tapos ganun ang gagawin, mga kababayan ng Supreme Court. Kaya kini-question ito ng ating mga abogado, ng NUPL, na mismo na niya yung Supreme Court ang lumihis sa sinasabi ng ating konstitusyon. Madaling sabi, nag-violate na ng konstitusyon natin yung Supreme Court. Barag yung Senado. In this case, 4 impeachment complaints were filed against Vice President Duterte, while the first 3 were included in the order of business. They were never referred to the Committee on Justice, sabi po ng NUPL. NUPL underscored that the 4th complaint against the Vice President, which was signed by 215 lawmakers or more than 1/3 House members, was adopted by the plenary and transmitted to the Senate before the Congress adjourned on February 5. It added that the transmission of the impeachment complaint was in strict accordance with Section 3.4, adding that this act constitutionality initiated the impeachment process. The Supreme Court, however, concluded that the earlier complaints, despite never being referred to the Justice Committee and thus never initiated, were somehow deemed dismissed after the adjournment of the 19th Congress, thus triggering the 1-year bar on initiating new impeachment proceedings. This, we respectfully believe, is a misreading of the impeachment timeline and misapplication of the Constitution, sabi po ng NUPL. Initiation under Section 3.2 requires 2 elements, sabi po nila. Filing and referral to the Committee on Justice. The first 3 complaints failed this constitutional test as they were not referred, not
of them was initiated and without initiation, there can be no dismissal, sabi po nila. Archiving or congressional adjournment does not cure this constitutional deficiency, it noted. To treat unacted, unreferred complaints as having been initiated and dismissed is to grant legal effect to what the Constitution does not recognize. In effect, the Supreme Court has conjured a bar from proceedings that never began, sabi po ng NUPL. In the same statement, sabi po ng NUPL, mentioned that Duterte's impeachment case departs from Francisco versus House of Representatives case in 2003, where the court ruled that the one-year bar under Article 11, Section 35 was triggered only upon proper initiation of complaints under Section 32, meaning referral to the Committee on Justice. This ruling, anya, upheld both the letter and spirit of the Constitution to prevent harassment through multiple impeachment complaints while respecting the House in exclusive prerogative to initiate them. The current ruling departs from Francisco by treating unacted complaints as if they were fully initiated and dismissed. The court ignores the constitutional role of referral to the proper committee to ensuring that they undergo scrutiny before they trigger impeachment proceedings. So, lumalabas mga kababayan, mali yung naging desisyon ng Supreme Court. Yan din ang sinasabi ng mga dati na mga Supreme Court justices na nagsalita tulad ni Panganiban, tulad po ni dating Chief Justice yon si Artemio, tulad mga kababayan ni Senior Associate Justice Carpio. Meanwhile, NUPL mentioned that the court held that the House of Representatives erred in not furnishing Duterte with the articles of impeachment or giving her the opportunity to respond prior to transmittal. Nagkamalian niya sila. But this is nowhere required under Section 3.4, sabi ng NUPL. Kaya mali yung sinabi ng Supreme Court, sabi ng NUPL. The Constitution is explicit, anya. Once a complaint is filed by 1/3 of House members, it shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. The Vice President's opportunity to respond is preserved before the Senate, acting as an impeachment court as it always has been in our constitutional practice. Yung sinasabihan niya ng Supreme Court, hindi nabigyan ng due process. Ang due process po mangyayari sa impeachment trial. Naka-preserve niya yan doon. Yun ang punto ng NUPL. So, pwede bang magkamali yung Supreme Court? Of course, mga tao lang yan. They're not infallible. Mga tao lang yan, mga kababayan. Lalo pa, mga tao ni Digong. Di ba? So, sabi dito, NUPL lamented that the decision of the Supreme Court benefited Duterte, whom the union calls an official long shielded by influence and political patronage, who will not escape public scrutiny. Dosing mga members po kasi ng Supreme Court, mga appointee pa ni Digong. Kaya yun ang perception ng tao ngayon. Wala niya. Mga tao ni Digong ang nandiyan. You see? Kaya nga sabi ng iba, tama niya yung desisyon sa kaso ng crimes against humanity, hindi dito sa Pilipinas. Walang mangyayari dito. ICC na lang. Baka po bukas, mga kababayan, i-announce na ang ating Pangulo sana na sa zona niya, bukas ba yun? Tama, 28. Sa zona niya, mga kababayan, bumalik na tayo sa ICC. Yan ang binabantayan, mga kababayan ng mga tao ngayon. So, after all, the Constitution was never intended to insulate the powerful from consequence. It was written precisely to prevent the return of impunity and the defeat of truth in justice, sabi po ng NUPL. We reiterate with due respect to the Honorable Court, constitutional powers must be preserved, especially in the service of accountability. When these powers are subordinated to procedural interpretation that strain the Constitution's plain meaning, it is not merely institutional balance that suffers. It is the public rights to demand responsibility from those who wield power in the name it emphasized.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Ayos po ito sa may mga high blood pressure. Yan, anak daming orders po sa kanya. Yung gustong magnegosyo, dumiritso na lang po kayo sa kanya, mga kababayan. Riz Maravillas. Pati si Ismo Laude. Yan Ismo Laude. Si Piolo. Si Aramina. Korean actor na si Song Joong-ki. Ito yung aming distributor sa Australia po. Kaya pwede kayong magnegosyo nito. Pa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Pati po si Marian Rivera, mga kababayan. Ang dami naming mga stocks. Pati si Manny Pacquiao. Kita ninyo, napakalaking company po. Ang Amazing Barley po. Yan mga health benefits. Boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Yan mag-message na lang po kayo sa kanya, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales, nakabase siya po sa Amerika.